Okay, so ang pagbati po ng kapayapaan sa ating lahat at Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So, tuloy-tuloy na ho tayo, no? Meron po tayo ditong fan motor, no? Evaporator fan motor ng LG, no? Na 0443 ang kanyang IPM code. Ito pa is smart inverter. So, ituturo ko ho sa inyo, no? Lalong-lalo na ho dun sa service center na nag-check ng refrigerator ni Sir. Kasi nga po, hindi na po, sinukuan na po ng service center ng refrigerator ni Sir. Hindi na po nila alam kung ano talaga ang problema. Kasi, ang pinaka-issue lang naman ni Sir, yung bandang ibaba ng refrigerator niya ay wala talagang lamig. At the same time, yung freezer, sobrang lamig. Okay? Tapos, nung pina-check up ni Sir sa kanyang sa service center, ang unang hatol ng service center ay palitan nga daw ito. Yung evaporator fan, kasi nga po ay hindi siya gumagana. Now, nung napalitan ho ng evaporator fan, hindi pa rin siya gumana. Ngayon, ang pangalawang option ho ng ating mga minamahal na service center ay palitan yung assembly ng board. Kasi nga po, ang board po neto ay pinagsamang motherboard at saka inverter board sa isang sirkito. So kapag nasira ho ang anumang parts, minsan talaga nagpapalit ng buo. Kaya hassle, no? Hindi po siya kagaya ni Samsung na talagang magkahiwalay yung motherboard at yung inverter board. Ngayon, nung pinalitan ho ng ating mga kababayan na service center yung board, ay ganun pa rin, hindi pa rin ho ito gumagana. Ngayon, ituturo ko ho sa inyo kung paano ho mag-bypass, no? Maaaring hindi po pa ho ito alam ng ating mga minamahal na service center. Okay? Paano ho mag-bypass? Pero syempre, papakita ko ho sa inyo, bago ho kayo mag-bypass, tingnan nyo ho muna dito sa loob. Yan, may apat na, lamang ho yan, may apat na tornilyo. At paalala lamang ho, hindi nyo po ito basta-basta dadirect sa 12 volts. Ito pa ay 12 volts ha. Kasi, chinek ng ating mga minamahal na service center sa 12 volts, dinirect daw sa 12 volts sa battery, hindi pa rin gumana. Kaya ang hatol nila, palitan daw yung motherboard, yung inverter board, yung assembly na yon. Kasi sabi ko nga sa inyo, isang assembly ho yun. Ngayon, pag binuksan nyo ho yan, tingnan nyo ho muna, bago ho kayo magpalit ng fan motor, tingnan nyo po muna kung may mga spot dito ng sunog. Ayan, kung may mga sunog-sunog dyan, tingnan nyo ho muna. Tapos, tanggalin nyo yung lock dito. Yung lock ay nandun kay Sir, no? Ito po ay taga Bukawe, Bulacan lamang. Yung lock ko ay nandun sa ating minamahal na customer. Tanggalin nyo ito. Ayan. Tapos, tingnan nyo ito. Linisin nyo siya. Ayan, linisin nyo siya. Tapos, tingnan nyo kung may mga spot dyan ng sunog. Kung wala namang sunog, ibig sabihin, walang problema sa ating windings. Tapos, kung nyo makikita, meron pa ho yung board. Apat ho yung kanyang wire. Itim, pula, yan ha, itim, pula, purple at saka dilaw. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-bypass. So, kung malinis naman ho at wala naman ho spot ng sunog, no? So ibabalik na ho natin to dito. Yan. Okay? Then balik na ho natin to. Ganun lamang. Pinakita ko lamang ho sa inyo yung proper na gawain bago ka mag-bypass. I-check niyo ho muna kasi kahit anong bypass mo diyan, kung sunog naman pala yung windings, ay sablay ho yan. So kung malinis naman, walang sunog, so magpo-proceed na ho tayo sa pagba-bypass. Ayan. Takpan ulit natin. Yung refrigerator ni Sir ay 4 years na po. Kaya talagang dumadaan na sa hindi magandang pangyayari, ika nga. At yun nga, sinukuan na po ito ng ating mga kababayan na service center dahil hindi na ho nila alam po talagang problema. Although wala naman hong binayad yung ating minamahal na customer doon sa board at saka sa fan kasi nga po, nagmagandang loob ho yung ating mga minamahal na service center. Yung check-up lamang hong binayad. Yung nga lang, problema kasi pabalik-balik sila. Yan. So, nung nakatapos ng lagay yung dire-diretso na tayo, no? Pagkatapos na malagay yung apat na tornilyo, pakiramdaman nyo ho ito. Kung gangit nga, yan. Kasi kapag hindi mo basta-basta may ikot, may sabihin, maaaring may kalawang doon sa loob. So, linisin nyo ho. Bago ho tayo mag-bypass ha. So, kung maganda naman yung kanyang laro, yan. So, yan. Ngayon, paano ba mag-bypass ka, Master? Ito pong gagawin ko ay ituturo ho natin doon sa ating mga kababayan na service center. Yan. Apat na wire yan ha. Apat na wire. Pula, purple, dilaw at saka itim. Etong pula, babalatan muna natin pala. Yan. So, pagkatapos nating mabalatan, ituturo ko sa inyo ang tamang pag-bypass. Actually, hindi na ito bago sa atin, no? Yung ganitong trouble, kaya nga ituturo ko sa inyo, lalong-lalo na doon sa ating mga kababayang service center. Baka makatulong si Kamaster. Yan. So, pagka nabalatan na ho natin yan, syempre, yung susunod nating gagawin, no? I-check muna natin dito. Kung mayroon ho kung nasa site na ho kayo, ang gagawin nyo po, maya-maya ilalabas ko. So, kailangan ho natin ng ipapakita ko ho sa inyo. Yan, nasa DC ho tayo. So ito po ay 12 volts ha, 12 volts ho yung ating evaporator fan. Yan, made in Indonesia po yung original niya. Made in Indonesia. Yan, dinala ho to kaninang umaga ng ating minamahal na customer at yun nga, picture pa. So set ho natin to sa 12 volts. 12 volts. 12. So lalagyan ho natin siya ng tolerance ha. Lalagyan po natin siya ng 12.5. Yan, up. Ayan, okay na yan. 12.5 volts. May tolerance na ho siya. Ito na po yun ha. Ayan. So ito, 12 volts pala ito. So ang gagawin po natin,
granting nasa site tayo. Okay? So, eto palang pula, eto ho yung positive. Kita naman ho, no? Positive. At eto naman ho yung negative. Pero kapag nasa actual ho tayo, pag nakakabit po ito dun sa unit, etong positive, wala ho itong supply. Okay? Wala ho itong supply. Bakit? Kasi nga po, dumaan pa ho yan ang board. Okay? Ang supply pala ay nandito sa kulay dilaw. Wala dito. Although positive ito, pero ito ho kasi yung switch. Okay? Papasok ko muna ito sa ito ho ay galing sa door switch ha. Paalala, ito po ay galing sa door switch. At ito namang purple ay galing naman ho ito sa ilaw. Kaya itong purple, matatagpo nyo ho ito dun sa motherboard. Pero hindi mo makikita itong kulay dilaw kasi dumiretso po ito ng door switch ha. Paalala, nasa door switch po ito. Okay, at paalala lang, yung door switch ng ating refrigerator, 0443 yung code ay magnetic. Okay, paalala, magnetic. Pero kahit magnetic ho yan o push button man, sumatotal, door switch pa rin, ito pa rin yun. Nasa door switch ho ito ha, paalala lang. So ito pala, pagsasamahin natin. Yan, sa mga kababayan nating service center, pagsasamahin nyo pala ho itong pula at saka yung dilaw. Yan, ngayon ito namang purple, wala ho yan, putulin nga natin kasi baka mag-short. Yan. Wala ho ito, ilaw ho yan ha, ilaw. Paalala, itong purple ay matatagpo nyo ho yan sa motherboard. Okay, kasi doon ho yung kumuha ng supply. Okay? Yung isang yung supply, ito kumuha ng supply sa motherboard at yung isa naman nandoon din sa door switch. Kaya pagbukas mo ng pinto, umiilaw, at the same time namamatay yung fan. Okay? Vice versa. Ilaw, pagbukas mo ng pinto, bubukas yung ilaw, magkakaroon ng supply. Okay? Pag sarado mo, ulitin ko ha, lilinawin ko. Ito sa ilaw, itong purple sa ilaw, itong dilaw, ito naman ay para sa evaporator fan. Kapag binuksan mo yung pintuan ng fridge, so ito magkakaroon po siya ng supply, kaya iilaw. At the same time, vice versa, ito naman mawawala naman to ng supply. Okay? Ngayon, pag sinarado mo yung pinto, baliktad ulit, vice versa ulit. Mawawalan siya ng supply, mamamatay ang ilaw, at the same time magkakaroon ulit siya ng 12 volts para mag-switch dito sa pula. Paalala, ang 12 volts ay nandito. Okay? Ang 12 volts ay nandito sa kulay dilaw na mag-switch pala sa ating board para magkaroon siya ng 12 volts. Para may output dun sa socket ng ating evaporator fan. So, disregard na ho natin ito. Lalagyan ho natin siya ng indicator. Yan, indicator. Tingnan natin kung yan. So, pero bago yan tingnan mo i-actual ho muna natin kasi baka sabihin ng iba, hindi mo naman in-actual ng 12 volts Yan, asan ang 12 volts natin? 12 volts. Yan, may 12 volts dito ha. Yun. So, ilalagay ho natin to dito sa yung negative, nasa negative. Yung positive, syempre ilalagay natin sa positive. Tingnan natin. Yan hindi gumagana. Okay, hindi gumagana. Sabi ko nga sa inyo, kahit i-direct nyo yan, kasi nga po, sabi ng minamahal na customer, dinirect daw, di umano ng ating service center sa 12 volts, kaya hindi gumana. Kaya ang hatol nila, motherboard na yan. Nung pinalitan ng motherboard, ganun pa rin, hindi gumana. So, binitawan na nila. Sinukuan na nila. Kaya, to the rescue naman si Kamaster, sabi ko, dalhin mo yung board dito, yung dito, yung evaporator fan. Walang problema sa board, sabi ko. Yan. Ngayon, siyempre hindi gumagana. Kasi nga po, sabi ko sa inyo, ang switch nandito. Nandito yung 12 volts switch natin Tinan nyo ha, yan Yan. So hindi po lahat pag apat na wire mga kamaster, paalala lamang ho, pag apat na wire ho yan, ibig sabihin dumaan pa ho yan sa board. Pero pagka dalawang wire lamang, pwede niyo ho siyang i-direct kagaya nito. Apat na wire, kaya hindi gagana yung ating evaporator fan kasi nandito ho yung switch, nandito ho yung 12 volts. Okay? Ulitin natin. Ayan switch natin. Ayan So kuhanan natin siya ng kuhanan natin siya ng voltahe para nakikita nyo yung actual voltage. Ipagdidikit nyo lamang ho ito yung pula at saka yung dilaw. Ayan. Ayan. Lagyan natin ng voltahe para tag dito ng ayan. Yun gumagana na Ayan Okay? Ayun. So gano'n lamang ho kasimple ha. Gano'n lamang ho kadali mag-bypass. Okay? Paalala lamang ho ulit sa aking mga minamahal na technician na service center. Gawin niyo ho itong ginagawa ko. Huwag ho tayong basta palit lang ho ng palit ng evaporator fan o ng board hanggat hindi niyo dinadaanan yung test na ginagawa ko. Kasi tulong ho din ho ito sa inyo. Okay? Paalala, tatanggalin ko itong switch dilaw. Ngayon, ulitin ko kung idadirect ko natin siya sa sa 12 volts, yan
from negative, sinupplyan mo ng negative at positive, wala. Okay, wala. Ayan. Pero kung halimbawa ito, ulitin ko, dilaw, isi-switch natin dito, magkakaroon siya. Ayan. Hindi lumalapat. Ayan. Yun. Ganun lamang ko kasimple ha. Ayan o. Ayan. Yun. So, ibig sabihin, sir, dun sa ating minamahal na customer, kasi sigurado manonood daw siya, wala hong problema sa ating evaporator fan, wala din hong problema sa ating motherboard. Ang problema ho nito ay yung door switch. Okay, yung door switch ho kasi yung magnetic, kapag hindi ho masyadong lumalapat yung pinto, since na 4 years na ho ito, talaga hindi ho talaga magkakaroon ng magnetic switch dun sa ating evaporator fan at the same time sa ilaw. Ganun po ha, kasi ang sabi hindi nga daw po umaandar ang fan. Okay, so ang pinoproblema ni sir, ang problema ng refrigerator ni sir ay door switch lamang, yung magnetic door switch. At paalala sa mga technician, gawin nyo ho yung ginagawa nating pagbabypass ng evaporator fan mga kamaster. Bago ho tayo magpalit ng evaporator fan o din naman kaya ng switch ng board para hindi ho masyadong namamahalan yung ating minamahal na customer. So ibig sabihin, ang problema lamang ho nito ay door switch, magnetic door switch, hindi po evaporator fan kasi nga po gumagana naman. Kaya nga nahihirapan ang ating mga minamahal na technician, mga service center na mag-troubleshoot kasi hindi ho nila alam ang technique na ito. Tama sabi mo. Ang alam lang ho nila, no, magpalit lang ng evaporator fan, magpalit lang ho ng board. Wala namang problema sa board. Ang problema lamang ho ay yung door switch magnetic. Kasi nga po, kaya hindi gumagana, kasi nga po, hindi nagko-contact, nagsi-switch yung ating door switch para mag-switch itong ating kulay dilaw dito sa, switches ko ha. Ayan sir, mga kamaster, ayan o. Negative, positive. So wala, kahit idirekta mo yan, hindi yan aandar. Pero kung maglalapat na yung door switch, yung magnetic door switch doon sa baba, so ibig sabihin magkakaroon agad to ng 12 volts. Yan ha, switch natin. Ayan o. Okay, so sana nakatulong itong munting video na aking ibinahagi sa ating mga kababayan technician kung paano mag-bypass ng evaporator fan para malaman kung ano talaga ang problema. Kasi kapag halimbawa ito, nakita mo, yan, binaypass mo ng dalawa. Yan, binaypass mo na. Pinagdikit mo na yung dalawang wire, pula at saka dilaw, tapos sinupply mo rin itong negative. Permis ho yan ha. Paalala ha, kasi baka sabihin ka, Master, ito, nakasakit yan Opo, tama ho. Ang gagawin nyo lamang ho, susugatan nyo lamang itong pula at saka dilaw, ipagdidikit nyo lang ho sila. Ipagdidikit nyo ho sila ha, para gumana yung para masupply nyo itong ating pula. Yung positive, wala po yung supply. Nandito yung supply sa ating, sa ating kulay dilaw. Paalala lamang ho, ganun ho. Paalala, itong kulay dilaw ay para sa switch, door switch. Itong kulay purple, ito ay para sa ilaw. Ha? Yan. Ito lamang. Napakasimple lamang. So malalaman na natin kapag gumagana pala yung evaporator fan, kung kapag ito ay ating ibinaypass, ibig sabihin may problema agad yung ating door switch. So alam mo na kung saan ka pupunta, mga kamaster. No? Ibig sabihin hindi problema yung motherboard mo, hindi problema yung evaporator fan mo, kundi ang problema lamang ay yung ating door switch, mga kamaster. Nagpalit-palit na tayo ng kung ano-anong pinalit, ito lang pala ang problema. Okay? Ang tanong paano yung kamaster? Pwede bang itong dilaw na lang ang itong dilaw na lang supplyan ko? Tingnan natin. Yan oh. Wala, kulang. Kaya kailangan natin ito, kasi dumampa ito sa board. Dumampa yan sa board, kita mo, sinupplyan ko yung dilaw, kulang. Kaya kailangan positive. Ayun. Diba? Kasi baka isipin, bakit ko pa ididikit doon sa pula kung pwede ko na mag-supplyan ng 12 volts itong dilaw? Hindi nga po. Kailangan pong nakakabit pa rin sa pula. Tanggalin ko yung pula. Wala. Kasi nandito yung 12 volts, nandito yung switching. Kasi pumasok pa nga po ng board. Kaya kailangan talaga yung pula. Ayan. Yun. Ayan na ha. Sa mga kababayan nating service center, sana gamitin nyo itong simpleng technique ni Kamaster para hindi po kayo nahihirapan sa pagtutroubleshoot. At paalala, huwag ho tayong masanay sa palit lang ng palit ng palit. Matuto ho tayong mag-troubleshoot kasi para din naman ho sa atin ito, mga Kamaster. Okay? So, okay na po ito. Maraming salamat po sa inyong lahat at magandang hapon po.